Talaga pong napabilib ako kay Grandmaster Wesley So sa larong mapapanood nyo ngayon. Round 4 po sa ginaganap na Grandchester Single Cup 2025. Kalaban niya walang iba kundi si Grandmaster Alireza Firouzja. Ang lalim ng mga tirada ni Wesley So dito. Hindi na po ito kasi opening prep pero tingnan nyo na lang, no? Kaya bumilib ako eh. So puti po si Wes. Binago niya. Hindi po siya nag-D4. Siya po yung nag-E4. At si Alireza tumira ng Caro-Kann. Yan po talaga yung isa sa petline ni Alireza, Caro-Kann. Pagka C6, nag-D4, nag-D5, nag-advance naman si Wesley, Bishop F5, Knight F3 develop. Lahat po to ay standard line ng Caro-Kann. So nag-E6 po yan, Bishop E2, and then nag-Knight E7 develop. Ang pinaka-idea po ng development ng ganitong klaseng Caro-Kann is Knight to E7. Magtataka kayo bakit hinarangan. Saan pupunta yan? Hindi po dito. This is wrong. No, kasi maaring matrap po yung bishop dyan eh. Ang pupuntahan po niyan, C6. Kaya po siya pumunta dyan, magna-knight po siya dito, mag-C5 and then knight C6. Para lahat po may develop ng madali. Anyway, Wesley, nag-castling lang. Nag-H6 naman. Ito pong si Alireza. Another way to continue para hindi po mapatay yung bishop. Para pag in case na mag-knight H4, atras. Nag-knight B dito si Wesley. At nag-knight D7 na. So, pagka knight D7, the plan is to go C5. Alam ni Wesley so yun. Actually, linya po ito. Paborito ito ni Nigel Short eh. Alam ni Wesley yan. Kaya prinibet niya po by playing knight B3. At pagka knight B3, abay, hindi na po siya makapag C5. Hindi niya na magawa yung sinasabi ko na knight C6, iniba niya yung plano. Siya po ay nag-G5, which is one of the line. Ang pinakaplano niya, hindi ako makapunta dyan, baka pwede ako atras tapos F5. Bakit kailangan po yung G5? Para po dito niya ilalagay yung kanyang bishop. Not just that, no, pine-prevent din naman yung tiradang ganito, knight H4 later on. Anyway, pagka G5 po, nag-A4 si Wesley, linya pa rin. Atake sa may queen side, nag-bishop to G7, A5, at medyo mabilis sila pareho actually. 130 si Alireza, 128 si Wesley. Tumira po si Alireza ng rook to C8. At lahat po yan ay linya pa rin, no? So pagka rook C8, gusto talaga po sigurong mag C5, tinirahan lang ni Wesley ng C3. Ang pinaka gustong mangyari dyan ni Wesley, kaya po yan nag C3, just in case lang, no? Ipakita ko lang po. Pag nag C5 po yan, kakainin. Pagka takes, capture, rook takes, ang C3 po na ginawa para wala siyang takes dito eh. At dahil wala siyang takes dyan, pwede pong sundutin yan ng check. Ayan, no? At pag nag knight C6 ka to block, bishop B5 lang. Ayan po ang mangyayari, may A6 po, nakatumbas yan. Kung sakali man tulakan mo, bishop takes, rook takes, and then knight D4. Ayun. Pag naman yung kinapture ng pawn, makukulong halos ito eh. Kasi may bishop E3 oh. Kaganyan ka, ayan oh, halos kulong ka na eh oh. Halos kulong. May mga thread pa doon. Kaya ibalik po natin. Kaya napaka-solid ng tiradang C3 na sinagot po ng castling kasi yung C5 hindi ganun kaganda. At pagka-castling po ni Alireza, ito pala ay linya before na nangyari na. No? At ang common na ginawa po is H4. Yung isa, Bishop E3, tamang develop lang. Ako siguro, Bishop E3 kasi kailangan kong kumplituhin yung development, ipe-prevent din yung C5. Pero Wesley So, tumira po ng novelty. First time nagamit yung tirang ito sa torneo. Yan po yung Rook E1. Para saan yung Rook E1? Tingin ko po gusto niya lang depensahan ito. Bakit? Kasi alam niya parating yung C5. So pagka C5, well, hindi niya naman gustong i-takes, pero tinirahan niya po yan ng Bishop B5 eh. Anong meron sa Bishop B5? Inaatake po ito, kakainin, tapos doon. Ngayon, in case na i-takes mo ng pawn, yung pawn sa D4, knight siguro yung babawi. At dahil dito, okay lang yon dahil sa torre na yan, may depensa po sa may E5. Anyway, ang ginawa niya nag-C4. Pagka C4, kinapture ni Wesley yung kabayo. Well, normally, hindi natin pinapalit yung bishop sa kabayo, no? Pero ito po, ginawa ni Wesley kasi pagka takes, may knight C5, lalakas yung kabayo doon na sinagot ng queen to B5. And after queen to B5, Wesley So, nag-agresibo na po, tumira ng H4.
binasag na yung queenside na tinirahan ng G4. Ayun, para hindi masira pawn structure na tumakbo sa H2, hitting the pawn, dinipensahan by playing H5, and then nag-knight to F1 with the idea of knight G3. Ayun, so pagkatira po niyan, ito pong si Alireza, abay, wala nang magawa kasi nakikita niya po, dadaan-dahanin siya, knight G3, siguro later on, bishop G5, no? At hindi maganda yung king side basically. Lakas ng knight G3. Oh. Alireza, bago pa dumating yung knight G3, naalangan po siya sa kabayo. Hindi niya kasi mapalis yan. In case po kasi naitulak mo dito, no? Magkakaroon po ng mga knight to B7, knight D6. Kaya Alireza, naalangan po dyan sa kabayo na yan. Kinapture niya yan eh. At yung capture na yan, according po sa engine, magandang idea pala yan. Siyempre, kinapture ni Wesley and then nag-knight C6 lang. So, magandang idea pala yan. Kasi nga, yung knight na malakas na wala, ano ngayon kung wala, quality down ka, may weakness po dito sa may E5. Kasi nga, hindi mailabas yung bishop na para sana dumipensa. Pag bumagsak po kasi ito, later on, baka bumagsak din to. Yung pawn na to magiging pass pawn. Na may bishop na malakas dito, wala na kasing light square bishop si Wesley. Ang lakas ng bishop na yan. Kaya po si Wesley, ang ginawa niya po dito, abay, nasupresa ako actually. Siya po ay nag-knight G3 lang, tumakbo, at pagtakbo, eto na. No? Ako kasi, ang nasa isip ko siguro i-save ko na lang to, kasi center pawn Pero hindi niya ginawa, ayaw niya talagang ibigay ito. Natakot siguro talaga siya sa tulak later on. Pag bumagsak, may pass pawn dito. Lakas kasi ng bishop. Ang tinira ni Wesley, napaka-weird na tira, pero number 1 engine move. The only way to continue, para magkaroon ng slight advantage, queen to D2. Grabe yung queen D2 na yan. Like, hindi ko maintindihan. Nung tinitingnan ko, para saan yan, parang lokohan. Kasi, hinarangan niya yung bishop, paano niya madidepensahan. Siguro mas maganda dito, para dito. Queen dito, hindi naman nakadepensa sa pawn, pwede pa rin kainin, di ba? O ano nangyayari? Bakit ganyan yung ginawa? Well, si Alireza, hindi niya po tinakes itong pawn. Ang ginawa niya po, tinakes niya po yung pawn sa may C5. Kasi, thinking, pwede ko pa rin naman kainin yan eventually. Anyway, nung kinapture ni Alireza yung pawn sa may C5, eto na, lumabas yung plano ni Wesley matindi. Ang plano pala ni Wesley dito, very unexpected. Brilliant sacrifice, knight takes to H5. Grabe, puro engine move po yan Puro engine move. At sa puntong ito, pagka knight takes H5, kinapture po yan. Siyempre, libre, kakainin talaga. Queen G5 pala ang plano ni West, hitting the bishop na isa lang ang pupuntahan. Tapos susundutin niya pala yan ng H5. At ito daw po ay slightly better for the side of Wesley. Kasi talagang binabarag ni Wesley yung king side. Kung tumakbo ka, may H6 naman. Kaya napilitan po yan. Only way to continue for Alireza is queen to E7. And after queen to E7, grabe po yung accuracy nila pareho. Para po silang mga engine. Si Wesley, 99%. Si Alireza, ganun din. Hanip yung dalawa, no? Ang gulo na po ng laban. Puro complication. May sacrifice pa kanina. Pero lahat po pala yun ay mga engine move. At ito po ay slightly better kay Wesley. Hindi siya masasabing winning, pero masasabi nating mas lamang siya kasi materially up Ngayon, after Queen E7, ang tagal pong nag-isip ni Wesley dito At ang ginawa niya po ay Queen takes to E7. Ang gustong mangyari ni Wesley ay hindi basta bumagsak ito. Kasi pagka Queen takes may capture, magkakaroon ng capture doon, of course. Bawi, and then bishop to E3. What's the point? Babagsak ito, pero babagsak yun. At baka sakali, maging pass pawn to later on. Yun nga lang, hindi pala yan yung best move. Ibabalik ko lang, though okay yung ginawa ni Wesley na yan, ang best move daw dito is i-takes mo agad. Kasi ma-exchange na ganito, and then capture,
Tapos king takes daw yan, and then saka mo ito bawiin. Ngayon, babagsak yung e5. Ayun. Yun ang dapat mangyari. So, ang problema dito ni Wesley, he doesn't want to give up the e5 na walang makakain na counterplay dito. Kasi, eto po kasi ang tema dito eh. Quality up si Wesley. Tori yung kanya. Dalawang minor piece yung kalaban. Minor pieces. Mababash na naman tayo eh. Anyway, ang play po kasi kapag ikaw ay may tore, open file. So ngayon, kahit na may tore ka, walang gamit yung mga tore. Etong e-file yung bukas na hindi mo matake advantage. Ang nakakatakot po na part yung mga bishop c7, tulak ng tulak. Hindi nga makaalis ito dahil dun eh. Pag tinulak mo naman yan para sana isara, ikaw naman yung tutulakan ng b5. Naku, nanganganib ka naman. Ito po ay slightly better for white, pero to be honest, mas feel kong laruin yung black. At hindi lang ako nagsabi noon. Even sa live streaming, kasi nanonood po ako ng live nito habang nakahiga eh. Sabi ni Yasser Serawan, he prefer black. Kasi mas madaling laruin yung black. Kasi ang simple ng idea eh, yung dalawang bishop no, o yung bishop dito, tapos makakapagtulak ka lang, nakakatakot na yung paspon eh. No? Though, hindi naniniwala yung engine yun. According sa engine, lamang daw po si Wesley. Anyway, kinapture nga ni Wesley, takes and then takes, tapos nag-knight takes, tapos tumira ng bishop to e3. Tapos eto na, nag-knight takes e5, na-capture po yung a7, and then nag-knight d3. Pagka knight d3, tumakbo yung torre to defend the pawn, and then nag-rook c8 si Alireza na actually, ang hirap intindihin yan eh. Ba't dyan pumunta? Ang pinaka-tema, nako po, ang lalim. Kasi, eto yan eh. Ang pinaka-play ni Wesley, so dito kaya nag-rook b1, is to open up the file. Ngayon, alam niyang mabubuksan yan. Kakainin na ganun, and then mabibishop takes yung torre nandito. Yan talaga yung pinaka-plano niyan, ng rook to c8. Kaya nga si Wesley, hindi niya po muna tinulak. Siya po ay nag-king move muna. At pagka-king move, nag-F5 na si Alireza na sinagot ni Wesley ng medyo surprising na tira. Ito po yung King E2. Bakit po siya surprising? Eh, kaya nga naging F1 to move the king. Papunta po dito siguro sa pawn para madepensahan at para maitulak na ito, no? Yun ang plano eh. Ang problema kasi kaya surprising yan, lagi pong may knight F4. At ang knight F4 will force you to go back. Yun nga lang, mali pala yung pagbalik. Tinira ni Wesley so yan eh, kasi para depensa nito, eh bumalik. Bumalik na naman si Wesley. Bumalik, at naulit po yung tira, napunta na sa tabla na sobrang disappointing for me. Kasi hindi naman ako yung naglalaro eh. Nakita ko lang yung posisyon. Sabi kasi ng engine, slightly better daw si Wesley. Ngayon, ang tanong, ano ang pwedeng gawin ni Wesley para hindi matabla? Ito ang pwede niyang gawin. Mahirap makita, guys. So, pagka knight F4 daw, you have to give up the pawn. King D2. Anong mangyayari pagka knight takes G2? Magkakaroon ka na ng B3. So what? Anong meron pagka rook B3? Eh, once mabuksan, maa-atake yun. And ito daw po ay better for the side of white. Na talagang gugulo, pero may tsansang manalo. Ang nakakalungkot na part, alam niyo kung ano yung nakakalungkot na part? Si Wesley, lamang pa sa oras. 15 minutes siya, 6 minutes na lang si Alireza, and they're on move 35 during that time na natable. So, 4 na tira pa o 5 tira pa bago dumating yung increment na 30 minutes at magkaroon ng oras ang bawat side. So, ibig sabihin, pwedeng pilitin ni Wes, pero hindi niya ginawa. Well, bilib na bilib ako sa ginawa ni Wesley na isipan. Nakita niya yung lahat ng mga tamang magagandang play. Pero nung tinabla niya po, to be honest, yung laban, eh, sobrang na-disappoint ako. Kasi actually, hindi ako makatulog niyan nung gabi. Kaya nga ngayon lang ako nakagawa ng video. Eh, papuwet ako gabi. Pinanonood ko yun ng live eh. Alas 3 na madaling araw eh.
Tapos nagulat ako nung nag-repetition kasi excited ako mananalo na eh. Anyway, ako to be honest, eto yung part na nakikriticize ko si Wesley kasi nangihinayang ako eh. Kasi nandun eh, kinulang na lang sa ambisyon. Hindi ko alam kung kinabahan siya. Ano kaya nakita niya? Magulo kasi. I'm not sure exactly pero this is the type of position na usually yung mga batang player ngayon talagang i-grind sa'yo. I'm a bit surprised na tinabla yun ni Wesley. Hindi ko siya masisi, siya naglalaro, mas magaling siya sa atin, pero sayang yung chance talaga. Anyway, ano ang nangyari sa ibang laban? Well, natabla si Wesley, pero natabla din karamihan, except sa isang laban between Abdusattorov and Caruana. Panalo si Fabi dito. Nagkakalat talaga si Abdusattorov. Kasi ipapakita ko po ito ng mabilis. Ang ganda po ng tirada ni Abdu eh. Aggressive, very ambitious, talaga naghahanap ng panalo. Ayan, tingnan nyo, ginugulo niya talaga, nagkasing pa nga, nanggugulo talaga guys. So, binubuksan talaga yung pyesa, pinapasabog yung posisyon. Ayan, G4 lamang, baka ng konti, ang puti. Ayan, talagang binomba eh. Kinapture sacrifice, ganda, Chumek. Talagang goods na goods ang posisyon ni Abdusattorov. Pero binipive lang ni Fabi, magulo talaga yung laban. Sinagot naman ng H5 na or H4 na mali. Ang tamang tira daw, you have to stop this from coming. Mag A3 ka. Ang tanong, ano mangyayari pagka H5? Saka ka tumira ng H4. Anong diferensya niyan? Anong diferensya niyan? Hindi ako sigurado. Pero ang nangyari kasi sa laro ganito eh. So, nag-H4, nakapag B5, kinapture, and then nag-Queen F5. Tumakbo dito, tapos kinapture. Siguro ang diferensya, wala to eh. Kasi magkakaroon ng kain na gano'n eh. Hindi, nandito siya. Makakalabas yung king. Yun yung diferensya. Oo, may extra move. Anyway, nag-bishop F5 dito. Ito pong si Abdusattorov na mali. Ang tamang tira daw po, equal lang ito eh, knight H4. Capture dito, and then knight F5. Bishop takes F5, bishop takes F5, may pressure doon, may pasok dito. Pero kaya daw depensahan yan ng knight to E6. Depensado. Yun nga lang, kakapturin, takes, and then rook check mate. Of course, balik natin, Hindi po kasi ito iti-takes. Ang gagawin po dyan, rook B8. Ayun. So, ibabalik pala yung material, pero may mga pressure na dito. Okay, so magbi-B3 ka, and then, knight E4. Yan daw po ang mangyayari, na kung saan, equal pa daw yan. Equal, may threat dito, or pasok dito. Balik natin, kaso hindi nakita yung knight H4, nag-bishop F5, ayun, mali, kasi rook H8 lang, napakagandang tira, capture takes, and then capture takes, eto, one piece down. Mukha lang umaatake, pero depensado lahat yan. Pagka knight doon, nag-resign na lang eh. Nag-resign na lang, kasi wala nang kasunod. Ang pinaka-threat ito, saka ito nakahang. Paano mo didepensahan? Pwede ka siguro Chumek. Kaso pagkatakbo, anong kasunod? Inaatake na ito. Anong kasunod mo? Naipasok. Wari, napakalakas. May check eh. Mapipilitan ka na ipalit eh. Talong na ata agad eh. Ayan Grabe. Kaya, yun, naubos. At ang nanalo, si Fabi, na kung saan, ito po ang standing. Leading si Fabi with 3 points, 2.5 si Lebon, Pragnananda, and then 4 si Wesley. Pero nakakapanghinayang po kasi yung mga chance na dumadating sa kanya. And then he go for draw. Yun yung talagang nakakalungkot eh. Yung ibang tabla ni Wesley, okay lang ako doon. Kasi fighting draw yun eh. Pero yung last round, talagang masasabi natin na hindi ko alam kung tinamad, kinabahan, or kinulangan sa ambisyon. Kasi there's a lot of ways to continue pa. Hindi pa tabla yung posisyon, pero he went for repetition. Siya kasi may pilit dun eh, dahil siya yung laman ng material. Pero overall performance si Wesley is still not bad. Nasa taas pa rin siya kahit papano. Hopefully, manalo siya next round. Ang kalaban niya kasi, Fabiano Caruana, na leader ng torneo. Kung may panalo ito ni Fabi, or ni Wesley, I mean, magtatay pa siya for first. Abangan na lang natin yan. Sana
maging ambitious si Wesley, no? Ang nakikita ko pong dahilan kaya ganon, talagang inaalagaan ni Wesley yung kanyang rating. Kasi pag bumaba rating mo, bababa din yung yung iyong chance ang maimbita. Siguro talagang inaalagaan niya. Hopefully, bumalik yung pagiging aggressive ni Wesley tulad dati. Akala ko recently aggressive na siya eh. Pero it turns out sa rapid niya lang pala ginagawa yung sobrang aggressive play. Kasi rapid, okay lang bumaba rating mo eh. Pero pag pala standard, ano kaya nangyari kay Wesley doon? Baka may iniinda siya during that time. Kasi normally, pipilitin pa rin niya yun eh. No? Anyway, mag-speculate na lang tayo. And dahil doon, definitely marami na naman basher si Wesley. Kahit nga fighting through, binabash yung pakaya. Basta ako, whatever happened to Wesley, support pa rin ako. Abangan natin, baka nagpapahiyang lang. Hopefully, bumalik yung magandang laro ni Wesley na talagang fighting chess. Abangan natin yun. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Gauso. Hanggang sa muli pagkikita. Calvis po mga kabiyay. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye po. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.